mag-aaral dito po sa libro ni Esther. At konting ano lang po ito, no? Konting book lang po ito hanggang chapter 10. Pero alam po natin kung ano po yung nangyari, 'di ba, sa kapanahunan po ni Esther, dahil ilang beses na rin po natin ito, 'di ba, na pinag-aralan. Pero sa oras na ito ay muli po nating titignan ang pangyayari po na ito. At makikita po natin, 'di ba, sa kwento po na ito na hindi man lamang po nabanggit yung tungkol sa Lord, 'di ba, tungkol sa Panginoon, pero as we continue, 'di ba, to study, ay alam po natin na ang Diyos po yung behind, 'di ba, sa preservation ng mga Hudyo, kung papaano po sila iningatan mula pa noon at maging, 'di ba, sa kasalukuyan, 'di ba, na panahon, no? Kasi ang lagi po nating nakikita na ang purpose talaga, 'di ba, ng kaaway ay walain, 'di ba, yung lahi po na ito. Pero makikita po natin na kahit kailan, 'di ba, ay hindi po sila magtatagumpay, no? Magmula pa noon sa ngayon, 'di ba, at maging sa kasalukuyan ay palagi po nakikita po natin, mababalitaan po natin, 'di ba, yung mga tao po na gusto pong walain sila, no? Walain itong mga Hudyo po na ito. 'Di ba? No Jews, no news. Laging sinasabi ni Amir, 'di ba, sa kanyang Telegram, no? Pag Hudyo na talaga, 'di ba, yung so titingnan natin itong chapter 1 ng Esther. Ang sabi po dito, ng panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. So mula daw sa India hanggang sa Ethiopia, ano? So napaka luwang, 'di ba, ng kanya pong nasasakupan or yung kanyang hinahawakan, no? Yung Israel na nga lang na nakokonte ay napakarami na pong problema, 'di ba, na titignan po natin every time na makikita po natin, 'di ba, yung prime minister ng Israel, tumanda na siya ng tumanda, ano? Minsan nga sinasabi ni Lola na nakakaawa na daw yung kanyang itsura, 'di ba, sa dami ng kanya pong iniisip, 'di ba? Syempre siya po yung isa sa mga talagang nagbibigay ng final, 'di ba, na decision or ng authorization sa kung ano po yung mga ginagawa or sa mga kinocommand po niya, especially sa kapanahunan po na ito ng war, no? So nasa kanya yung final na decision. So marahil yung mga tao, yung mga advisors niya, yung sa cabinet niya, nagbibigay po sila, 'di ba, ng kanila pong mga suggestions, pero ang final na decision ay nandun pa rin sa pinakamataas, 'di ba, na posisyon. Walang iba kundi ang prime minister, 'di ba? Siya po yung magde-decide kung ano ba yung dapat, 'di ba, na gawin. So napakaliit lang po na country ito, no? Pero ang dami-dami po talaga nilang kinakaharap, 'di ba, na problema. Katulad din po sa atin, ang presidente, 'di ba? Siya po yung pinaka-final na
authority, no? Maraming mga suggestions, maraming mga batas, 'di ba na ginagawa, maraming mga alam mo 'yon yung mga sinasabi, 'di ba? Sinusuhestyon, minsan kahit yung mga ordinaryong mga tao, 'di ba? May mga kuro-kuro sila, may mga sinasabi po sila, no? Pero ang final na decision, kaya nga napakarami pong mga advisors, 'di ba, ang nasa likod ng presidente upang sa ganun ay talaga po nilang gagawin, 'di ba, yung iisipin na mabuti kung ano po yung makabubuti, 'di ba, para sa taong bayan or sa bayan. Pero grabe lang talaga yung walang respeto, 'di ba, ng ibang mga mga tao or yung mga ibang mga mamamayan na para bang alam na nila yung lahat, 'di ba? Kumbaga parang initsapwera na nila yung mga advisors, 'di ba, ng mga presidente na kung mura-murahin, 'di ba, yung ating pangulo na parang wala siyang alam, wala siyang ginagawa, 'di ba, yung mga ganon. Nakakalungkot lang, 'di ba, na minsan kahit yung kumbaga napakasimpleng tao grabeng magmura na parang wala bang ginagawa, 'di ba, yung ating pangulo. Katulad din po ng Prime Minister, 'di ba, kung magsalita sila na parang mas marunong pa sila kaysa doon sa napakaraming mga matatalinong tao na nasa likod, 'di ba, ng Prime Minister, 'di ba, tungkol doon po sa kanilang didesisyonan or sa mga pagdedesisyonan. Itong si Haring Xerxes, ang laki ng kanyang sakop, 'di ba? Napakaluwang ng kanyang nasasakupan kasi sinabi po dito na mula sa India hanggang sa Ethiopia. Ang India, mga kapatid, napakalaking bansa ng India, tapos ng Ethiopia pa, at sabi dito, binubuo ito ng 127 na lalawigan. So, ang laki-laki ng kanyang sakop. So, makita rin po natin na itong hari po na ito, na si Haring Xerxes, ay isa siyang matalino, 'di ba, na hari. Magaling na hari. Hindi mo po pwedeng sakupin yung mga ganitong karami, 'di ba, ng mga places kung hindi ka magaling sa strategy, 'di ba, yung mga ganon. Pero alam po natin, 'di ba, na lahat ng mga nangyayari, 'di ba, sa mundo ay nasa pahintulot, 'di ba, ng Diyos, na ito po ay naaayon doon po sa kanyang kagustuhan at kung ano yung kanyang gustong mangyari, no? Sabi dito, ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persya, no? Na siyang kapitolyo ng Persya. So sinabi rin po sa atin kung saan siya nakatira, kung ano po yung saan po nakalagay, 'di ba, yung kanyang palasyo. Sabi dito, ng 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persya at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan, no? At sabi dito, ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Grabing gastos yun. Pero ipinapakita lang po sa atin na itong hari na ito, 'di ba, ay hindi lang siya blessed sa dami ng kanyang nasasakupan, pero kahit doon sa klase ng kanya pong pamumuhay, maituturing po natin talaga na napakayaman po niya, 'di ba? Kumbaga pinagpala siya, 'di ba, sa lahat, no? Kasi sa dami ng
kanyang kayamanan doon sa kanyang kaharian. Sabi dito, yung karangyaan ng kanyang pamumuhay, yung party na kanyang ginawa, yung piging na kanyang ginawa, ay inabot po ito ng 180, di ba, na araw. At hindi lang kung sino-sino yung kanyang mga kasama, 'di ba, sa piging na ito, kundi mga kilalang mga personalidad, yung kanyang mga pinuno, sabi dito, yung mga katulong doon sa palasyo. So hindi na in-specify sa atin kung ano ba yung kanilang mga position dito. Syempre, pag sinabi mong katulong, lahat ng mga nagpapatakbo, 'di ba, sa palasyo, magmula doon sa pinakamataas na position hanggang doon sa pinakamababa, 'di ba, na position. Lahat ng mga nagtatrabaho, 'di ba, sa palasyo. Sabi dito, kahit yung kanyang mga punong kawal, sabi dito, ng Persya at Media, pati yung mga maharlika, pati yung mga gobernador, 'di ba, ng mga lalawigan. So napakaraming napakaraming mga bisita, napakaraming mga tao doon po sa piging na kanya pong ginawa. So sabi dito, kung 180 araw 'yon, ilang buwan 'yon, napaka wala silang ginawa kung hindi mag-party, 'di ba? Sige, pagkatapos ng party matutulog sila, o bukas na naman may piging na naman, 'di ba? May kainan na naman, may inuman na naman, may mga, at ang mga parties po nila, 'di ba, sa kapanahonan na 'yon, marami pong mga maraming mga ganap, may mga presentation dyan, 'di ba, may mga sayawan, lalo-lalo na pagan king ito, at kadalasan na kanilang mga katuwaan sa kapanahunan po na 'yon ay yung mga mga nagsasayaw, 'di ba, ng mga malalaswa, 'di ba, yung mga ganon, parang mga sayaw sa mga kabaret, 'di ba, mga ganon, doon sa mga bahay aliwan. Yun po yung mga kadalasan mga show nila, 'di ba, sa kapanahunan na 'yon. At kung hindi man, yung mga away-awayan, 'di ba, yung mga gladiator, mga ganon, kung sino yung mga pinakamagaling, 'di ba, na mandirigma. Ganyan po yung mga nila, mga anong tawag doon, yung mga katuwaan po nila, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon, Sabi dito, pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man, dakila o hamak man, mayaman man o mahirap man, 'di ba? Hindi rin po niya 'yon kinalimutan, So napakapalad lang ng isang lugar or ng isang country na merong isang ganitong klase ng hari, 'di ba, na isinasama ka din doon sa mga doon sa mga parties, 'di ba? Mayaman man sila o mahirap man, kumbaga parang open yung palasyo, 'di ba, para sa lahat ng gustong makiparty, or alam mo 'yon, yung kung gustong makapasok doon, 'di ba, para magsaya, manood sa kung ano yung mga ginagawa doon, 'di ba, sa loob ng palasyo, or doon sa area na kung saan ay kanya pong ibinigay, 'di ba, para po sa piging na kanya pong inihanda, para sa lahat, sabi dito, ng mga taga Susa, dakila man sila o hamak man, welcome sila, party, napakahilig ng hari na ito, 'di ba, sa piging. Dito pa lang ay makikita po natin kung anong klase siyang leader, Sabi dito, ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo. So napakaganda ng kanilang location, at habang nagpa-party po sila, 'di ba, nakikita po ito, 'di ba, ng hari mula doon po sa taas, 'di ba, ng kanyang palasyo, Parang yung ginawa natin dati, doon sa employer ni Kuya Tony, 'di ba, tayo doon, nag-anniversary,
sa garden po nila, no? So parang napakaganda na location 'yun, no, na nakikita mo kung saan sila nakatira, tapos nakikita din nila kung ano yung mga ginagawa natin mula doon po sa bahay nila, no? Sabi dito, at ilang araw siyang tumagal, at tumagal ito, sabi dito, ng 7 araw. 1 week naman, no? Sarap-sarap lang siguro ng ganun, no? I don't know if you experience already yung di ba yung mga ganito na may pakain si mayor, ganun. May pakain si kapitan, di ba? Pero madalas 1 araw lang 'yon, no? Pero dito 7 araw naman para doon sa mga dakila at sa mga hamak, di ba? Aside from doon sa mga leaders na kanya pong inimbitahan na tumagal ng 180 plus 1 week para doon sa mga taong na kanyang inimbitahan din sa piging, no? Sabi dito, puting-puti ang mga kurtina at maraming palawit na kulay asul. Nakakatuwa lang talaga ang scripture, di ba mga kapatid? Kasi pati yung mga details na ito ay kanya pong ibinibigay sa atin. Yung mga, pati yung kurtina nila, di ba, ay binanggit sa atin, di ba, na puting-puti daw yung mga kurtina. So, ang ganda-ganda lang, no, na puting-puti, sabi dito, no? Sabi dito, maraming palawit na kulay asul. So, magandang combination lang talaga yun, yung puti at saka yung asul, no? Yan po yung kulay natin yung sa logo natin, 'di ba, sa WWCF. Ang mga tali nito'y nilubid na pinong lino at murado at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo, no? Grabe. Pinapakita lang talaga sa atin kung gaano kaganda, 'di ba, yung lugar nitong si Haring Xerxes, kung gaano po siya kayaman, kung anong klase siyang leader na kung saan pagdating sa mga piging-piging, sa mga party-parties, invited lahat. No, walang exempted, ano. Sabi dito, yari sa gintot pilak ang mga upuan. Po, yari sa gintot pilak daw, no, yung mga upuan. So napakayaman lang talaga niya, ano? Kasi kahit yung kanyang mga upuan ay ginawa ito, no? Yari ito sa ginto at pilak. Sabi dito, ang sahig ay mosaic na yari sa forfido. Ang sahig ay mosaic na yari sa forfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Diba yung mga nakikita natin na sa kapanahunan po na ito ng mga ruins na lang. Ang ganda-ganda lang talaga ng pagkakagawa, 'di ba, na yung mga mosaic, sabi dito, na gawa po nila, lalo na kapag ito po ay sahig, 'di ba, na talagang yung ang liliit na mga bato-bato pinagdikit-dikit, tapos may mga ginagawa po silang mga design, minsan mukha ng tao, minsan mga hayop, 'di ba? Grabe lang talaga yung effort ng paggawa noon. At nagtatagal pala yung ganon. Mas nagtatagal kaysa sa mga semento, 'di ba, na ginagawa sa kapanahunan natin ngayon. At binanggit sa atin na yung mga bato na ginamit ay mamahaling bato, no? So ang ganda-ganda lang ng kanilang sahig. ang ganda-ganda ng pagkakagawa, ng kanilang sahig, no? Sabi dito, ang mga alak ay inihain sa mga kupitang ginto na iba't iba ang hugis. No, talagang hindi pa kasi ako attend din yung mga talagang mga mayayaman, 'di ba, na mga event, no? Hindi ko po alam sa inyo, baka naka-attend na po kayo. Pero seeing this, 'di ba, and knowing this, grabe lang talaga yung ganda ng kapaligiran nitong si Haring Xerxes, kahit doon po sa gawa niya, 'di ba, ng mga piging na katulad nito, no? Sabi dito, napakaraming mamahaling alak ang inilabas. Alak na angkop lamang sa isang
hari. So napakaraming alak daw yung inilabas para lang dapat yun sa hari, angkop lamang sa kanya. Kasi mamahalin yun eh. Lahat ng mamahalin, lahat ng masasarap, lahat ng magaganda, laging hari yung, yung inuuna. Diba? Pero sabi po dito na inilabas daw yung mga mamahaling alak na yan. At sabi dito, walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin. Ano kayang lasa ng kanilang alak? Nung mamahalin yon, automatically, di ba, mahal yon. At ang madalas yung mga mamahalin, di ba, yung matagal yung proseso ng kanyang pagkayari. Mga taon yung inaabot, di ba, para yung isang mamahalin or isang ang tawag din, yung masarap, di ba, na alak ay napuproduce, no? Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin. So, party nga, no? Sabi dito, ipinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang hilig mo, alak, sige, alak. Mamahalin, di ba? Masarap na alak, pagkain, di ba? Walang humpay yung pagbibigay, di ba? Sabi ng hari, sige, kung ano yung gusto nila, kung ano yung hilig nila, ibigay. Grabe lang hari yung ganun, di ba, na ibibigay lahat kahit yung mga mamahalin. Hindi siya hindi siya nagkukuripot. Mga dukha yan, hindi nyo dapat sila bigyan ng mga mamahalin. Di ba? Pero hindi. Sabi ng hari, di ba, pinag-utos niya sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Sabi dito, walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan. No? Grabing grabing kaka-amaze lang talaga yung kanyang karakter, no? Na makikita mo na, marami namang kayamanan. Ang dami nating nasasakupan, di ba? Hindi tayo magkukulang, di ba? So, let's party, no? Ibigay yung lahat, ng gusto, no? Wag nang yung walang pilitan na mangyayari, di ba? Walang pakiusapan, basta lahat ibibigay, di ba? Kung ano yung hilig ng bawat isa. Sabi dito, verse 9, samantala si Reyna Basti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. No? So may Reyna naman ng pangalan ay si Basti. No? So para naman ito sa mga kababaihan. Di ba yung kanya. No? Sabi dito, nang ikapitong araw na ng pagdiriwang, medyo languna ang hari. So, grabe. Medyo languna yung hari, syempre. Alak, di ba? Puro alak. Grabe lang, ang tagal ng kanilang celebration, no? At binanggit pa sa atin na nung ikapitong araw na, medyo languna talaga yung hari. Sabi dito, ipinatawag niya sina Mehuman, Bista, Havona, Bigra, Abagta, Setar at Karkas, ang 7 yunukong nag-aasikaso sa kanya. So kayo na naranasan po ninyo yung malango, 'di ba, sa alak, may may pagkakaiba, 'di ba, pagdating sa mga decision making, 'di ba, kahit yung paggawa, 'di ba, ng mga naisin ninyo, kaiba doon sa hindi kayo lango, 'di ba, sa alak. So, anong gagawin nitong si Haring Xerxes, no? Bakit niya ipinatawag itong mga eunuko na ito, sabi dito, no? Sila yung nag-aasikaso sa kanya. 11, ipinasundo niya si Reyna Basti. Siyempre, hari siya, meron siyang Reyna, 'di ba? Siguro gusto rin niyang sabi dito, sabi niyang isuot ng Reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito sapagkat ito na may talagang maganda.
Sapagkat itong si Languna nga, so yung nakita natin na Languna itong si Haring Xerxes, no? So kasama doon sa kanyang masasabi ba nating bunga ng kanyang kalanguan ay yung pagyayabang. Madalas sa mga lango, 'di ba, mayabang, nagmamayabang talaga kahit ngayong hindi masyadong nagsasalita kapag nalango, 'di ba, sa alak, nagiging masalita, no? So ang isa sa mga ginawa po nitong si Haring Xerxes, pinatawag niya, pinasundo niya yung kanyang reyna. May karapatan naman siya, 'di ba, na gawin kung ano yung naisin niya, sino yung gusto niyang ipatawag, kasi isa po siyang hari, at ang kanyang asawa, ang kanyang reyna, yung kanyang unang naisip, 'di ba, na ipakita ito sa lahat, no, yung kanyang kagandahan, 'di ba? At sinabi sa atin na talaga namang maganda itong si Reyna Basti, no? Kasi kapag may katungkulan ka, kapag isa kang hari, pwede mong asawahin yung kung sino yung maganda, na pinakamaganda sa lahat. Kaya madalas yung mga nagiging anak din, 'di ba, ng mga ganito, mga powerful na tao, talagang may mga itsura din talaga, kasi hindi naman sila pumipili ng mga pangit, 'di ba, na mga reyna. Kahit naman yung mga politicians natin, 'di ba? Kahit mga hindi naman sa lahat, 'di ba? Pero may mga walang itsura, 'di ba? Mga ganun, pero ang gaganda ng kanilang napapangasawa at gumaganda yung kanilang lahi, 'di ba? Dahil doon sa mga pinipili nila, 'di ba, na mga yung iba inaanakan lang, 'di ba? Yung iba ay inaasawa, yung mga gano'n. Yung iba salan din, no? So sabi dito, tignan natin kung anong gagawin, no? Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari, dahil dito lubhang nagalit ang hari, no? So syempre, alam ng reyna na Languna yung hari. Hindi natin alam kung bakit hindi siya takot dito kay Haring Xerxes, no? Sabi dito, sabi dito, talaga namang maganda itong reyna na ito, 'di ba, na alam mo yun, kaya niyang hindian yung isang makapangyarihang hari, at maintindihan natin itong si Haring Xerxes, kahit Languna siya, 'di ba, sa alak, yung hindi siya pansinin, 'di ba, nakakahiya ito, 'di ba, bilang isang hari, no? Kaya ito ay nagalit, no? 13, tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas at paghatol upang sangguniin, no? Ito'y sina Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memucan. Kahit dito pa lang makikita na natin, mga kapatid, na 'di ba? Maraming mga kinukonsulta din. May mga sabi dito, pantas, ito yung mga matatalino, 'di ba, na mga tao upang sangguniin ng hari. Ano bang gagawin? Ano bang ihahatol, 'di ba, dito sa ginawa nitong si Reyna Basti? Bakit hindi niya ako pinagbigyan? Bakit ganun yung kanyang ginawa? So dito pa lang makikita natin, mga kapatid, kung anong klaseng hari itong si Xerxes, na alam mo yun, pwede niyang ikomande, patayin niyang reyna na yan. Bakit niya ako pinapahiya? 'Di ba, sa aking mga bisita? Bakit niya, ang daming mga tao itong kanyang inutusan, 'di ba? Yung mga tagapag-alaga pa niya mismo, no? Sila yung mga in charge, 'di ba, sa kanya, no? At ito yung kanyang mga ipinatawag, 'di ba, na mga pantas, no? Sila ang mga 7 pangunahing pinuno ng Persya at Media. Sabi dito, malapit sila sa hari at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari, ano ang dapat gawin kay Reyna Basti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo. So, gusto niyang kunin sa legal na paraan,
'Di ba? Ano ba yung dapat gawin? At kapag reyna, mga kapatid, kung sino po yung mga nagiging reyna, may mga katungkulan din ito eh. May mga ano din, may mga magulang din ito, 'di ba na alam mo yon yung may mga katungkulan din, no? May mga palasyo din, 'di ba? Hindi sila yung mga reyna na alam mo yon yung kinuha lang sa kung saan, no? May mga cases po na mga ganun, pero sa in general, kung sino yung mga napapangasawa ng mga hari, kasi mga business to eh, kumbaga mga business partner, 'di ba? Mga kingdom partners. Kadalasan yung ganitong mga alyansa, 'di ba, na ginagawa sa kapanahunan nila. At hindi naman sa kapanahunan natin ngayon, 'di ba? Makita po natin mga politiko, mga pamilya ng mga politiko nag-aasawahan, 'di ba, para magtagal sila sa pwesto, lumawak yung kanilang mga nasasakupan. So mga strategies po nila, yung mga ganito pong pagpapalaki ng mga nasasakupan po nila, yung pagkakaroon nila ng alyansa, 'di ba, sa isa't isa. So makita natin na itong si Reyna Baste, 'di ba? Hindi siya ordinaryong lang din. Ordinaryong tao lang, kasi alam niya na doon sa kanyang gagawin magkakaroon ito, 'di ba, ng consequence, pero ginawa niya 'yon. 'Di ba? Alam mo 'yon, yung tanggihan yung hari, mataas din talaga yung kanyang pagtingin, 'di ba, sa kanyang sarili. So 16, sabi dito, sumagot si Memucan, si Reyna Baste ay nagkasala. Sabi dito, hindi lamang sa hari, kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo, Haring Xerxes. No, so, yun sinabi sa kanya ng isang pantas. No? Sabi dito, ang pangyayaring ito, itiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Baste ang hari. No? Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng pangunahing babae ng Persya at Media, at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki, at ito'y hahantong sa maraming kalupitan. No? So, maintindihan natin yung nila, yung mga ganitong mga sinasabi nila, dahil sa mga kapanahunan na yon ay talagang ang mga lalaki, 'di ba, yung madalas na talagang sinusunod kahit dito sa part, 'di ba, ng Middle East, mostly ay mga lalaki, hindi kasali yung mga Hudyo, 'di ba, dahil ang mga Hudyo ay hindi naman sila ganon, no? Hindi karamihan sa kanila ay hindi sila yung nasusunod, 'di ba, sa loob ng tahanan, no? Mostly doon sa mga ibang lahi dito, 'di ba, pwede nilang saktan yung kanilang asawa, 'di ba, kapag ito'y nakagawa ng mali, pwede nilang bugbugin, 'di ba, yung mga ganon. Sila yung hari, 'di ba, sa kanilang tahanan, no? Pero ang Hudyo, 'di ba, marami po sa kanila yung yung pantay lang sila, 'di ba? Pantay lang yung kanilang position sa tahanan, no? Sabi dito, kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na may sasama sa mga kautusan ng Persya at Media. Wait lang. Sabi dito, kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na may sasama sa mga kautusan ng Persya at Media, para hindi mabago. Maganda yung mga ganitong batas, 'di ba, na hindi yung katulad dito, pero yung mga batas na hindi pwedeng baguhin, 'di ba? Kasi sa atin ang nangyayari, kapag may bagong administrasyon, gagawa sila ng panibagong batas, yung mga proyekto, 'di ba, minsan hindi itinutuloy, 'di ba? Magagawa sila, nagsasayang ng pera, 'di ba? Pero kung ang mga batas, 'di ba, kunyari sa mga proyekto, kailangan tapusin 'yun, 'di ba, ng susunod ng mga administrasyon, maganda, no? At sabi ito, sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Baste
Hindi na sinabing reyna. Aalisin kay Basti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak man o dakila man. No? Hindi natin alam yung reason nitong si Reyna Basti kung bakit saan ang problema, diba? Pumunta na lang siya, pero alam natin na hindi po yun. Diba yung kanyang ginawa. 21, nagustuhan ng hari at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memucan. At ito nga ang ginawa ng hari. No? So, nakita po natin dito yung power, 'di ba, ng mga pantas po na ito, yung mga advisor, 'di ba, ng hari. Hindi kukuha yung hari ng walang alam. 'Di ba, yung kumbaga yung mga tambay-tambay lang, 'di ba? May mga pinatunayan na yung mga tao po na ito, no. Aray ko, ang kati talaga niya. Yun. May mga pinatunayan na, sa kahit dito po sa kanilang pagbibigay, di ba, ng advice sa hari, makikita po natin yung katalinuhan, di ba, ng pantas na ito na si Memucan, no? At nagustuhan po ito ng hari. 22, pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. So, legal yung kanyang, yung move niya. Hindi lang siya nagpadala doon sa pagkalamo niya sa alak, 'di ba? Pero kahit lango na siya doon sa sa alak, alam po niya yung ginawa, 'di ba, ni Reyna Basti, 'di ba? At nag-act siya legally, no? Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan, 'di ba, upang alam mo yun, yung talagang disiplinahin itong reyna na ito na sumuway, di ba, sa utos niya. At kung titignan naman natin, parang wala namang kwenta din kasi yung utos niya, di ba, yung gagawin niya na ipagyayabang lang niya, di ba, yung kanyang asawa sa mga mga tao din na nandoon sa piging na iyon. Pero dahil hari siya, di ba, nasaktan yung pride niya, diba? At yung kinatatakutan nila, baka gawing model itong si Reyna Basti para hindi na bigyan ng respeto, diba, yung mga asawang mga lalaki, no? So, sabi dito, pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Ayan. Wala namang problema doon, di ba, mga kapatid? Na kahit naman ang Bible sinasabi na yung asawang babae ay magsasubmit, di ba, doon sa kanyang asawang lalaki. Wala namang problema sa atin yun, di ba, na mag-submit, no? Pero alam mo yun, yung parang siguro sabi siguro nitong si Reynang Basti, ano ba yan? Ipaparada niya ako, pagyayabang niya ako doon sa mga languna, doon sa mga parang masisira yung kanyang pagiging high class, di ba, na babae na ewan ko kung papayag kayo sa ganon, di ba, kunyari kayo si Basti, tapos minsan, di ba, sa mga sayawan, mga lasing na yung mga karamihan sa mga audience, di ba, lalo na sa mga kalalakihan. Tapos, yung mga ganon, na parang nakakadiri lang talaga siya. Sorry naman. Di ba? Yung sasayawan ng lasing, di ba, yung mga ganon. Tapos kung ano-ano pa yung parang ang baho-baho pa, di ba, ng mga, syempre, mga mga lasing na yun, ang tagal nilang di ba, ang tagal nilang nag-party-party, di ba, syempre, yung kumusta, dugyot lang talaga yung mga ganon, no? At, mapayag ba kayo na ganon na i-present kayo, di ba, sa mga, sa ganong klase ng environment,
Diba? Parang nakakawala ng postura, di ba? Hindi dahil sa hari siya, di ba? Pwede niyang gawin yun, di ba? Parang, Hindi ko lang din alam yung feeling nitong si Basti. sa kapanahonan na iyon. Pero kung kayo, papayag po ba kayo na ng ganong setup, no? Sabi dito, noon, hindi, teka. Chapter 2, sabi dito, lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes. Subalit patuloy pa rin nitong naaalala si Basti, hindi maka-move on, ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. No? So, makaraan daw ng, sabi dito, no, lumipas ang mga araw, hindi natin alam kung ilang araw po yun. No? Sabi dito, kaya iminungkahi ng kanyang mga lingkod, bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga kamahalan? Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng mga gandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Hagay, ang yunukong namamahala sa harem ng hari, at bigyan ninyo sila ng pampagandang kailangan nila. May mga lugar talaga na pinagdadalhan ng mga magaganda, diba, para doon naasawahin, diba, ng hari, no? Ang maibigan ng hari, ang siyang ipapalit kay Basti. Sabi ito, nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganoon nga ang kanyang ginawa. Ano yung nakikita nating karakter nitong si Haring Xerxes, mga kapatid? Diba na troubled siya, hindi siya makamove on, tapos may nag-suggest na naman sa kanya ng gagawin, maganda na naman. Yun na naman yung kanyang ginawa. Yun na naman yung kanyang ginawa, no? So, nagre-rely siya, no, doon sa mga advisors niya, kung ano yung mga sasabihin. Nakakita na ba kayo ng ganong tao? Ito yung gawin mo, yan na naman yung gagawin. Ito yung gawin mo, yan na naman yung gagawin. Diba? Ito yung gawin natin, yan na naman yung gagawin. Sana napakapalad niya kasi may mga matatalinong mga nasa likuran niya. Diba, na nagsasabi sa kung ano yung kanyang gagawin, no? Naalala niyo si Ahab na ito yung gawin mo, sabi ni Jezebel, naman yung kanyang ginagawa, iiyak siya, pero napakalakas nitong si Jezebel, di ba, na kanyang advisor, no? So, si Haring Xerxes, hindi lang siya party man, hindi lang siya yung generous pagdating sa mga party, di ba, hindi lang siya yung nagyayabang, di ba, sa mga ari-arian na meron siya. Meron siyang mga pantas, meron siyang mga advisor sa mga matatalino sa sabi niya, no? At sabi nito 5, noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin, no? Siya ay anak ni Yair at apo ni Simei, na anak naman ni Kish. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem kasama ni Haring Jeconias ng Juda. No? So, pinapakilala sa atin itong si Mordecai. No? At sabi nito, si Mordecai ay may isang napakagandang at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. No? So, ang pangalan niya ay Esther. Hadasa naman sa Hebreo. Hadasa. Esther. Hadasa Esther. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampun na siya ni Mordecai at itinuring na parang tunay na anak. So, kaawa-awa yung buhay nitong si Hadasa, no? Or si Esther, sapagkat ulila na siya. Tapos ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang uncle, di ba, na si Mordecai. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, parang nakakaano nito, di ba? Parang
Ewan ko kung blessing yung maging maganda o blessing yung maging pangit. Di ba sa kapanahonan na yun? Kasi kung maganda ka, ilalagay ka doon sa selection. Di ba? Parang may mga Korean na mga teleserye na ganyan, di ba? Na pupunta sila doon tapos pipiliin kung sino yung nagustuhan, di ba? Aasawahin ng hari kung hindi. Yung mga may katumpulan, di ba? May mga ganyan. At sabi dito, sa utos ng atas sa paghahanap ng magandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Hegai, na tagapangasiwa sa harem. Nakagaanan siya ng loob ni Hegai, kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. So ito yung sinasabi ko, kung blessing ba yung maging maganda, diba? Kasi kung maganda ka, ay pagagandahin ka palalo. Diba? Parang magustuhan ka ng hari. Parang ang hirap lang. Diba? Ang hirap lang. Ang tanda na ng hari, kumbaga. Or, ewan ko kung guwapo ba yung hari. Diba yung mga ganun. Parang ganun lang yung, buhay, di ba, ng mga magagandang babae sa kapanahonan na yun, no? Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae, no? Ewan ko lang yung feeling ng ganun, di ba, ano kaya yung sinasabi ni Sir, mapili kaya ako, di ba? Piliin kaya ako ng hari, o kaya sana hindi ako piliin, di ba? May mga ganun siguro, na tagpo din, no? Sabi dito, ganun pa man, hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula dahil yun ang bilin sa kanya ni Mordecai, no? Araw-araw naman, nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harem upang alamin ang kalagayan ni Esther. So, grabe lang talaga yung concern nitong si Mordecai. Well, bilang tuntunin, kasi di ba pag pupunta ka doon, pagagandahin ka, di ba, ibababad ka sa mga mababangong mga bulaklak, di ba, lilinisin ka. Grabe yung preparation, bago ka i-meet, bago sila ipamit, di ba, sa hari, no? Dapat maayos sila, di ba, dapat maganda sila, dapat mabango sila, dapat malinis sila, no? Sabi dito, bilang tuntunin, isang taon munang pagagandahin ang mga babae. 6 na buwan silang papahiran ng langis at mira. Siyempre may tagapahid doon, no? Pahid doon, lahat ng gagawin, di ba, na pagpapaganda, may mga tagagawa, tagamasahe, mga talagang piniprepare sila para i-meet, di ba, yung hari, no? At sabi dito, nasaan na tayo? Araw-araw nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harem upang bilang isang taon munang pagagandahin ng mga babae, 6 na buwan silang papahiran ng langis at mira, at 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari, no? Ewan ko kung anong klaseng itsura, di ba, yung mga pagpapaganda nila nung araw, no? Pero doon pa lang sa preparation, mga kapatid, 1 year yun, di ba? 1 year na preparation, no? Bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa ay pumupunta sa hari sa gabi at kinabukasan ay dinadala sa isa pang harem nito na pinamamahalaan naman ng yunukong si Saasgas. Sino mang pumunta sa hari ay hindi nakababalik sa palasyo kung hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi nasiyahan sa kanya ang hari, no? Parang ewan ko lang din, di ba? Yung mga ganitong mga tagpo, di ba? 1 year yung preparation. Ayun. So, after yung 1 year, ipe-present siya sa hari.
Hanggang doon na lang mga kapatid. Ano na pala, Erev Tov po, no? So, yun po yung ating pag-aralan at itutuloy po natin, di ba, sa araw po ng bukas. Ito type ko na lang po yung ating question and I name po, Erev Tov po.